Tukoy na ng National Bureau of Investigation ang mga responsable sa pag-hack sa websites ng Senado at ng House of Representatives. Ayon sa NBI, papanagutin sila dahil iligal ang ginawa nilang pag-atake. We will act accordingly. So, huli namin, we have to make them to answer kung yung ginawa nila, which is will be illegal. May identification kami na magkakaiba, but we have identified all of them. Ayon naman sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center na walang sensitibong impormasyon ng gobyerno ang nakuha ng mga hacker. Paliwanag ng ahensya, hiwalay yung mga pangunahing sistema ng pamahalaan sa mga public-facing websites sa karaniwang binibisita ng publiko. Ang dinimis po is yung website. So, you have to understand na kahiwalay po yung mga sistema ng pamahalaan, lalo-lalo na ng NBI, doon sa mga front-facing na websites nila. Ayon pa sa CICC, sadyang idinisenyo ang mga website na madaling ma-access ng publiko kaya mas nagiging vulnerable ang mga ito sa cyber attacks. Yung mga sa pamahalaan, babalansing namin yung mga websites namin kailangan accessible, kailangan yung user interface, yung user interaction mabilis. So we compromise security dun sa mga websites namin. Pero kaya ang ginagawa namin, iniiwalay namin yung main systems of yung mga ahensya namin dun sa mga websites namin. So again, just for that particular question, wala akong nakuhang sensitive data nung check. Kasunod nito, formal nang nagsanib puwersa ang NBI at CICC para mas paigtingin ang laban kontra cybercrime. Sa ilalim ng kanilang kasunduan, magbabahagi ang dalawang ahensya ng impormasyon, teknolohiya at iba pang resources upang mapabilis ang pagtukoy at pagdakip sa mga nasa likod ng mga iligal na aktibidad online. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority.